Sakamoto, Sako, Taro, oh, oh, oh. Sa imahinasyon ni Toramaru, labis siyang namangha, para bang nasa langit siya, dahil sa galing ng taong naglalagay ng bandages sa kanyang sugat. Inakala pa niya na si Sakamoto mismo ang gumagawa nito. Ngunit sa realidad, ito pala ay ang matabang bersyon ni Sakamoto. Ipinaliwanag ng examiner, ang examiner na parang magician na bigla na lang naglalaho tuwing may laban. Na dahil sa hindi inaasahang encounter, napagdesisyonan nilang tapusin na ng mas maaga ang exam. Inanunsyo rin niya na ang mga sumusunod na candidates ay nakapasa sa transfer exam: Jack Cass, Mafuyu Seba, Akira Akao, Nao Toramaru, Joichiro Kaji, Shin Asakura, at Taro Sakamoto. Narinig ni Toramaru ang buong pangalan ni Sakamoto, pero inisip niyang baka coincidence lang at kapangalan lang ito ng kanyang iniidolo. Lumapit ang examiner kay Sakamoto at tinanong kung ano ang dahilan ng pagdating ng legendary hitman. Doon niya ipinaliwanag na hindi niya agad nakilala si Sakamoto dahil sa malaking pagbabago ng itsura nito. Nagulat si Toramaru sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ang taong kanyang sinasamba noon ay sobrang nag-iba na. Naiwan siyang dismayado at tulala sa isang tabi, pilit na tinatanggap ang katotohanan. Nagising na rin si Shinaya, at sinabi sa kanya ng examiner na pagdating ng helicopter ay dadalhin siya sa JAA para imbestigahan. Bigla itong napaiyak dahil sa matinding sakit ng kanyang buong katawan at nagtanong kung ano na ang nangyayari. Ngunit hindi na siya pinaniwalaan dahil sa dami ng taong napatay niya. Nagpaliwanag si Shinaya at sinabi na naghanap lang siya ng trabaho online, at balak niyang gamitin ang kikitain para makabayad sa school. Idinagdag pa niya na may kahina-hinala sa deer-headed guy na kanyang nakausap, pati na rin sa gwapong lalaking may puting buhok. Naalarma si Sakamoto dahil kilala niya ang mga tinutukoy na tao. Sinubukan ni Shinaya i-check ang kanyang phone, ngunit nabura na rin ang lahat ng impormasyon tungkol kina Slar. Dito naman nagsalita si Kaji at ipinaliwanag na may narinig siyang usapan mula sa headset na ginamit ni Shinaya. Ayon dito, naghahanap ang grupo ng mga bagong miyembro para sa kanilang organisasyon at sinamantala nila ang exam bilang bahagi ng kanilang plano. Naisip ni Sakamoto na mapanganib ito, kaya't napatanong siya kung ano nga ba ang balak nila Slar. Sinabi niya na dapat silang pumunta sa JCC upang makahanap ng mga clue tungkol kay Slar. Samantala, nalaman na rin ni Slar na nakisali si Sakamoto sa exam. Nabahala siya dahil kilala niya ito bilang si Uzuki at Slar. Dahil dito, inutusan niya si Kashima na burahin ang lahat ng bakas na maaari pang makuha tungkol sa kanya sa loob ng JCC. Tinanong din niya si Gaku tungkol sa naging resulta ng ginawa nito. Dito ipinaliwanag ni Gaku na may 2 candidates na, sa kabila ng lahat, ay hindi naman ganoon kasama. Pagdating ng helicopter, ipinaliwanag ng co-pilot na isasakay ang lahat ng candidates para sa medical check-up at ibabiyahe sila ng dalawahan. Lumapit si Akira kay Sakamoto upang magpasalamat. Sinabi niya na kapag nagkita sila muli sa school, gusto niyang magkwento si Sakamoto tungkol kay Rion. Agad naman itong sinang-ayunan ni Sakamoto. Samantala, tinanong ni Shin si Mafuyu kung ayos lang ba ito matapos ang matinding ginawa sa kanya ni Shinaya. Malamig lang na sumagot si Mafuyu ng oo at agad ding nagpaalam. Nagtaka si Shin dahil tila nag-iba ang ugali nito, inaasahan pa naman niyang magiging clingy ito sa kanya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Napansin din ni Toramaru na tila matamlay si Mafuyu. Biglang nagsalita ang piloto ng helicopter at agad itong nakilala ni Mafuyu. Dali-dali niyang sinabihan si Toramaru na kailangan na nilang umalis agad. Dahil ang piloto pala ay si Kanaguri, ang baliw na movie director na siyang responsable sa pagpapasabog ng eroplano. Biglang sinaka ng lalaking may blindfold si Mafuyu upang pigilan itong makatakas. Ngunit agad itong pinigilan ni Slar, na nagsabi na tumigil na siya dahil sasali sila sa kanilang grupo. Nagrereklamo si Shishiba kung bakit sila na naman ang gumagawa ng trabaho, at napatanong siya kung ano ba talaga ang ginagawa ni Kanaguri. Biglang sumabat si Nagumo na baka nagsushooting na naman ito ng pelikula. Nagpunta sila sa isang lottery ticket shop at bumili ng 3 killer lotto scratch cards. Habang nag-uusap si Shishiba at Nagumo, nanghiram si Osaragi ng lucky coin kay Shishiba, pero pabiro nitong sinabi na gamitin na lang ang kanyang kuko. Pagkaskas ni Nagumo, lumabas ang mga simbolo na nangangahulugang, Hitman murdered in Kyoto at X symbol left at the scene. Ayon sa kanyang interpretasyon, posibleng manggaling ang mga susunod na atake mula sa grupo ni Slar.
Pagkatapos ng scratch naman ni Shishiba, lumabas din ang parehong resulta. Naitanong ni Osaragi kung ano ang mangyayari kapag tuluyan ng nawasak ang JAA. Sinagot siya ni Nagumo at sinabing kapag bumagsak ang JAA, kasabay din nitong babagsak ang Japan. Samantala, sa card ni Osaragi, lumabas ang isang winning logo na nagkakahalaga ng 20,000 yen. Hindi makapaniwala si Shishiba dahil ang akala niya, ang mga cards na yon ay ginagamit lang para sa kanilang mga misyon. Kaya pabirong sinabi niya na manlilibre si Osaragi para sa launch nila. Agad namang tumanggi si Osaragi at sinabing kanya yon dahil siya ang bumili. Ngunit giit ni Shishiba, si Nagumo raw ang aktwal na bumili ng mga cards. Habang kinukuhanan ni Kanaguri ng video si Mafuyo, pinigilan siya ni Kashima at sinabing itigil na niya yon dahil wala na siya sa JAA. Biglang lumapit ang lalaking may blindfold at ipinakilala ang sarili bilang Carolina Reaper. Sa maangas na tono, tinanong niya si Kanaguri kung ilang shots pa ba ang gagawin nito bago siya tumigil, ngunit malamig lang itong sinabihan ni Kanaguri na manahimik. Dahil doon, agad umatake si Reaper, ngunit nasalag naman yon ni Kanaguri. Nagkaroon ng tensyon at palitan ng galit na salita ang dalawa. Sa gitna ng pagtatalo, sumabat ang lalaking may pink na buhok at pinakilala ang sarili bilang Club Jam. Sinabihan niya si Reaper na huwag nang makipag-away at kung gusto nitong manakit, siya na lang ang saktan. Ngunit lalong nainis si Reaper at sinabing pigilan ni Club Jam ang kanyang paghinga hanggang sa payagan niya. Agad namang sumunod si Club Jam na parang wala sa katinuan. Naguguluhan sina Mafuyo at Toramaru sa kanilang nasasaksihan dahil halatang parang mga baliw ang kaharap nila. Sa puntong iyon, nagsalita na si Slar at nilinaw ang sitwasyon. Kinausap niya ang dalawa at sinabing marahil ay nagtataka sila kung bakit sila dinala sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Kashima na ang kanilang layunin ay mag-recruit ng mga batang may talento bilang mga hitman para sumali sa kanilang organisasyon, isang grupong naglalayong wasakin ang JAA. Nagulat ang dalawa sa narinig at napatanong kung bakit nila gustong gawin yon. Sagot ni Slar, nais nilang ibalik ang natural na kaayusan ng mundo, isang kilusan para sa tinatawag niyang marangal na katarungan. Matapang na sumagot si Mafuyo at nagtanong, paano kung tumanggi kami? Sagot naman ni Kashima, kapag hindi sila pumayag. Biglang natumba si Club Jam, dahil sa pagpigil niya sa sariling paghinga, isang malinaw na babala kung ano ang maaaring mangyari sa kanila kapag tumanggi sila sa alok ni Slar. Samantala, sa tindahan ni Sakamoto, nag-uusap ang grupo. Hindi ma-imagine ni Luna ganoon kahirap ang exam, at hindi rin akalain ni Heisuke na makakapasa pa ang dalawa. Habang masaya silang nagkukwentuhan, biglang dumating ang anak ni Sakamoto at ipinakita ang isang sulat galing sa JCC. Binuksan ni Shin ang sobre at inilabas ang exam results. Laking tuwa ng lahat nang makita nilang si Shin ang nakakuha ng top score. Pinuri nila siya sa galing at husay, ngunit nang lumingon sila kay Sakamoto, para bang binagsakan ito ng langit at lupa. Nang ipakita niya ang kanyang resulta, lumabas na siya ay bumagsak. Nagulat ang lahat. Pabirong sinabi ni Heisuke na baka nakalimutan lang niyang isulat ang kanyang pangalan. Si Lu naman ay nagbiro na kahit ang unggoy, minsan nahuhulog din sa puno. Samantalang ang asawa ni Sakamoto ay nagbigay ng mas mahinahong paliwanag, baka raw kasi hindi na ito masyadong kumakain nitong mga nakaraang araw. Hindi makapaniwala si Shin kaya agad niyang tinawagan ang examiner. Ngunit doon niya nalaman na ayon sa JCC rules, ang sinumang may bounty sa ulo ay hindi maaaring tumanggap ng resulta, kaya otomatikong bagsak si Sakamoto. Binaba ni Shin ang tawag at nagpahayag na kakausapin niya ito ng personal. Biglang sumulpot si Nagumo sa kanilang likuran, dahilan para magulat ang lahat. Nang malaman niya ang resulta, agad niyang pinagtawanan si Sakamoto. Halos mag-init ang ulo nito kaya agad siyang pinigilan ni Shin. Sa gitna ng biruan, iminungkahi ni Nagumo na kung hindi siya makakapasok bilang estudyante, maaari naman siyang magpanggap na teacher. Ibinahagi pa ni Nagumo na matagal na rin niyang gustong makapunta sa JCC, pero mayong panahon, mayroon silang trip papuntang Kyoto, kaya hindi pa niya magagawa ito. Doon naman napatanong si Sakamoto kung paano niya gagawin ang plano dahil makikilala siya agad ng mga tao. Sa puntong iyon, mapang-asar na tumingin si Nagumo sa asawa ni Sakamoto. Habang naglalakad si Akira sa loob ng JCC, namangha siya sa lawak ng lugar at unti-unting nawiwindang dahil tila nawawala na siya sa dami ng pasilyo.
Bigla niyang nasaksihan ang isang lalaking duguan na mabilis na tinatakbo papunta sa infirmary. May narinig siyang boses mula sa kanyang likuran na nagsabi, "Pang-10 tao na yan na na-injure ngayong araw sa assassination training." Dahil dito, kinabahan si Akira at napaisip kung anong klaseng lugar ang kanyang pinasok. Sa kanyang pagpasok sa isang silid, nagsisimula na palang magturo ang teacher. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa bakanting upuan, bigla siyang binaril ng teacher, isang warning shot lamang, at sinabing magsasagawa sila ng one-on-one practice. At isa si Akira sa mga napili. Ang kanyang makakalaban, isang malaking lalaki na halatang mas malakas at mas kumpiyansa kaysa sa kanya. Ipinaliwanag ng teacher na ang training ay close-quarter combat, kung saan magpapalitan sila ng opensa at depensa gamit ang tunay na patalim. Agad namang minaliit ng lalaki si Akira, tinakot pa ito, at umatake ng mabagal, tila ba ng asar. Ngunit bigla ang bumilis ang galaw nito, dahilan para magulat si Akira. Sa huli, nagawa niyang salagin ang atake, ipinapakita ang kanyang instinct at galing. Sa gitna ng tensyon, biglang lumitaw ang isang babae at mabilis na pinagsasapak ang mayabang na lalaki, agad na pinabagsak ito. Napansin ni Akira ang estilo ng kanyang galaw, isang paraan ng pakikipaglaban na pamilyar sa kanya. Doon ipinaliwanag ng teacher na mula ngayon, may tutulong sa kanila bilang student teacher, at iyon ay ang babaeng lumitaw. Hindi makapaniwala si Shin sa ginawa ni Nagumo, at maging ang asawa ni Sakamoto ay napahanga rin. Dito na ipinakita na ang babaeng student teacher ay walang iba kundi si Taro Sakamoto na nakadisguise bilang isang babae. Samantala, makikita si Shin sa loob ng banyo ng JCC habang nagbabasa ng manga. Biglang may pumasok na isang lalaki at nagtanong kung sino siya. Ipinakita ni Shin ang binabasa niya at sinabi na ito raw ang eksena kung saan binubugbog ng mga upperclassmen ang mga bagong estudyante. Nagtaka ang lalaki sa mga pinagsasabi ni Shin at inisip na nagpapatawa ito. Pero bago pa siya makagalaw at umatake, inunahan na siya ni Shin at tinamaan ng dalawang mabilis na suntok na agad nagpabagsak sa kanya. Dito na sinabi ni Shin na oras na para maghanap ng impormasyon tungkol kay Slar. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.